Greetings in the name of the Lord. Kumusta na po kayong lahat dyan sa inyong kinalalagyan? Ako pinagtitiwala na sa mabuti kayong kamay sa tulong at biyaya ng Panginoon. At welcome po muli sa ating Congregational Bible Study, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong series tungkol sa The Gospel of God's Grace. Alam niyo po itong Gospel of God's Grace, itong grace, ay controversial na issue sa mga Kristiyano. Ito po ay pinaniniwalaan ng iba, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Pero yung lalim ng meaning, ang kapangyarihan ng grace, ang application ng grace sa bawat buhay ng mananampalataya, ito po ang kinakailangan pong matutunan ng bawat isa, na maging buhay, upang maging sa pag-uugali sa ating karakter ay mabago po ang bawat isa. Kaya muli, welcome po sa Bible Study at nawa po lagi ko kayong makasama ng sino mang tatayo sapagkat ito po ang commitment ng Holy Trinity Bible Church na number 1 sa ating pong vision, to make disciples, to raise up intercessors, to raise up worshipers, and to plant churches. Yun po ang vision ng church. At committed po tayo na matupad natin yung vision na yun ng church. Now, ang ating pong title ngayon, dito sa particular na Bible study natin, is The Power of Grace Over Condemnation. Ang kapangyarihan ng grace of God laban sa condemnation. Ito po ang grace killer, itong condemnation. At meron pong prinsipe ng condemnation. Meron itong pinuno ng condemnation. At nais ng Panginoon ang bawat isa maintindihan natin ito upang hindi tayo makiayon sa mga salitang ito ng condemnation. Amen po ba? God's love the sinners. Mahal na mahal ng Panginoon ng mga sinners. But He hates sin. So, paano, how can that possibly na ang Diyos, minamahal niya ang mga makasalanan pero kinasusuklaman niya ang kasalanan? Paano niya gagawin ang mga bagay na ito? Mga minamahal ng Panginoon, yun ang grace of God. Yun po ang grace niya na pwede niyang maibig ang mga makasalanan bagamat kinasusuklaman niya ang kasalanan. Katulad din nating mananampalataya ng Panginoon, ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Naligtas tayo dahil sa grace of God. Kung ito'y mauunawaan natin, mamahalin natin yung mga sinners na nakakasalimuhan natin sa church. We hate sin, but we love the sinners. We can accept without approval. So, yun po ang gusto ng Panginoon na matutunan ng bawat isa at maging buhay. Kaya't ihanda na po ninyo ang inyong mga ballpen, yung inyong papel, ilista po ninyo mga mahalagang bagay. At anyway, ito naman po ay mauulit ninyo kahit ilang beses ninyong gustong ulitin ang ating pong Bible study na ito. Umpisahan ko po ito sa 2 Timothy 3:16, yung Bible. Ang sabi po rito, ito ang Bible, ito yung Holy Scripture. Holy Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ito yung result. Ito po ang process. All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, ito po yung result, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Tatagalogin po natin. Tingnan po natin sa Tagalog kung mas meron pa pong maihahayag ito sa puso ng bawat isa. Upang makatulong po. Sabi rito, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ito po yung resulta. Sa gayon, ito yung end result. Ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. If we miss yung truth na ito about the grace of God, at ang grace of God po is si Jesus. Huwag po natin kakalimutan yon. Ang grace of God ay si Jesus. When we talk about grace, that is Jesus Christ mismo. Kaya pag naintindihan po natin, pag naging buhay sa ating puso, maging ang ating character, even how we look at the flaws, o yung
yung kahinaan ng mga kapatiran, yung mga kakulangan ng ating mga kasama sa ating paglilingkod, mauunawaan po natin sila. Magagawa nating ma-accept nang hindi natin naaprubahan yung kasalanan o yung process na nangyayari pa sa Kanya. Lahat tayo po ay nasa proseso ng Diyos para tayo maging katulad ni Kristo upang maipamuhay natin mabago ang ating mga characters. Amen po. So, dito po sa Romans 5:8 na salita ng Diyos. Ang title po ng message natin, tandaan po natin ang ating Bible study, ang topic natin ngayon, The Power of Grace over Condemnation. Tinan niyo po itong verse na ito na binanggit po sa atin ng isang advocate ng law, si Apostle Paul, na sumulat sa mga Christians sa Rome. Ang sabi niya, "But God demonstrate His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us." Kailan po namatay si Kristo para sa atin? While we were still sinners. So, dinemonstrate ng Panginoon, sabi dito sa Tagalog po, ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya ang Panginoon, hindi niya tayo inibig dahil sa tayo ay katulad na niya o tayo ay ang banal na pamumuhay ay pinamumuhay natin. Mga minamahal ng Panginoon, nung tayo makasalanan pa, nung ako'y makasalanan pa, nung ikaw ay makasalanan pa, minahal na niya tayo. Ang totoo nun. Bago pa tayo isinilang, bago pa ako isinilang, bago ka pa isinilang. Minahal na tayo ng Diyos. Nakita na tayo ng Diyos sapagkat siya ang Diyos na naghahayag ng katapusan sa simula pa lamang. Ano ang nangyari? Bakit sinasabi sa Bible, God demonstrated His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Bakit hindi ito ang na-experience ng marami sa churches? Sa mga church na inaatinan. Bakit ang church ay hindi nagiging masyadong attractive sa mga makasanlibutan, sa mga sanlibutan, tao ng sanlibutan? Bakit hindi nagiging masyadong attractive? Dahil po, sa religious belief. Sa relihiyosong pananampalataya. Alam niyo po, yung mga relihiyosong pananampalatayang ito, o relihiyosong pamamaraan ng pamumuhay, ay ang concern nila ay ganito po. Ang religion can be summarized into one word. Do. Kailangan meron kang gawin para sa Diyos. Do. Ang Christianity can also be summarized into one word. Done. Nagawa na. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ng mga nakikinig po, unawain muna natin sa umpisa pa lamang, ipinadama na sa atin ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Amen po. And yet, sa mga religious belief na ang diablo ay pumapasok, infiltration, nai-infiltrate ang church. At ang church ay napapasukan ng iba't ibang klase ng belief na kaya tayo iibigin ng Diyos dahil lang kaya lang tayo ma-accept dahil sa ating performance, dahil sa ating good works na ginagawa para sa Kanya. Naniniwala tayo that God exists, He is able. You just doubt His willingness to move in your behalf because you feel condemned over your sins. Bakit ang feeling mo ay nako-condemn ka? Because that's what people is saying. May naririnig tayo na mga accusations. Meron tayong naririnig na mga ginawa natin ng mga nakaraan. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Kaya dito makikita natin na ang nais ng Panginoon, mabuksan tayo doon sa katotohanan na yon. Iniisip natin, ino-offer ng God ang forgiveness sa iyo para sa iyong mga kasalanan hanggang sa point na ikaw ay maborn again. Pagkatapos na ikaw ay maborn again, pinatawad niya ang iyong nakaraan, yung mga past sins. Pero pagkatapos nun, then every sin that you will commit after that, may lahat ng kasalanan na magagawa mo pagkatapos na ikaw ay maborn again, matapos matanggap si Kristo at pinatawad niya lahat ng kasalanan mo ng nakaraan, ang iisipin mo, lahat ng kasalanan na maaaring magawa mo, ididil mo.
irerepent mong. Isa-isa ito. Pag may nakalimutan ka, mapapahama ka na. So ito po ay merong dalawang klase ng version. There are primarily, two versions of this kind of belief. Dalawang klase ng version. Ang isa yung extreme version at yung isa yung less extreme version. Gusto ko po ipaliwanag yung extreme version. Ang extreme version ng belief na ito ay ganito po. Yung iyong mga kasalanan, halimbawa po ikaw ay binawian ng buhay. O pwede nating sabihin, namatay. Okay? Binawian ng buhay, namatay. At meron kang kasalanan na hindi mo na i-confess sa iyong buhay. Meron kang kasalanan na alam ng marami o alam ng pamilya na meron kang kasalanan tapos hindi mo yan na i-confess. Ang paniwala, you go to hell. Pupunta ka sa impyerno. Even though na ikaw ay isang Christian ng napakatagal ng panahon, matanda na ikaw na Kristiyano, at ikaw ay active sa church, marami kang nagawang kabutihan, marami kang natulungan, pero meron kang isang kasalanan na nagawa. Tapos binawian ka ng buhay sa kasalanan yon nang hindi mo na i-repent. Amen po ba? Ang iniisip ng marami, you go to hell because of that. You lose your salvation. Kahit na ikaw pa ay nakagawa ng napakaraming panahon na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ito naman po yung pangalawa, the less extreme version. Most Christians, they believe a lesser interpretation na ito. Yung pong almost the same principle, pero kung meron kang kasalanan sa iyong buhay, ganito po yan. Hindi ka na pakikinggan ng Diyos sa iyong mga prayers. God won't answer your prayers. Fellowship with or yung fellowship with God is cut. Naputol na ang fellowship mo sa Panginoon dahil sa kasalanan nagawa mo. Ang dalawang version na ito, mga minamahal ng Panginoon, ay mali. Hindi dapat. On both of these versions, they are all wrong. Papaliwanag ko po, maya-maya lang, huwag po kayong mainip. Be patient and ask God to help you understand. Manalangin po tayo. Let us pray. Heavenly Father, you said in your word, you shall know the truth, and the truth will set you free. Dinadalangin ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang manifestation, Lord O God, ng freedom na ito. Dinadalangin ko po, Ama, ang empowerment ng message na ito, na maintindihan, Lord, ang power of grace over condemnation. Maraming salamat po, O Father. Nalalaman ko po na yung salita, hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. I-accomplish nito ang purpose of which it was sent. Thank you so much for your love. In Jesus' name. Amen. Amen. So ito po yung, bibigyan ko po kayo ng homework. At ang keyword dito sa homework nito, perfected forever. Sabay-sabay po, basahin natin yan. Perfected forever. Yan ang keyword. At iyan, hanapin po ninyo, i-research ninyo sa Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 10, and 12. God forgave all of your sins dito sa mga chapters na ito. Past, present, future sins. Okay, hindi makakapaniwala. Ano? Ang ibig mo sabihin, hindi ko pa nagagawa ang kasalanan ko, pinatawad na ako ng Diyos. Hindi ba alam ni Lord na ipagkakanulo siya bago pa ito ginawa ni Judas? Hindi ba alam ni Lord na itatatwa siya ni Peter ng 3 beses bago tumilaw kang manok? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw rin. Hindi mo pa nagagawa ang kasalanan mo, alam na ng Lord na ikaw ay magkakamali, ikaw ay magkakasala. Kaya, anong ginawa ng Diyos? In-overcome niya ang sin para sa atin. Tandaan niyo yung word na yon. God overcame sin for us. Kung hindi, we will not be able to make it. Kaya according to Hebrews chapter 9, chapter 10, and chapter 12, mga minamahal ng Panginoon, ang keyword yan, perfected forever, yan ang iyong homework. Pwede bang gawin ninyo inyong homework? Huwag ninyong katulad nung nasa school na hindi ginagawa ang homework. Bet pa ba tayo doon? Sabihin mo sa katay mo, gawin mo naman ang homework mo. Okay.
Kung alam nyo, pag hindi ka gumagawa ng homework, hindi ka papasa, kalimitan, hindi mo maisasubmit ang homework mo, ang baba ng grade mo. Ibig sabihin niyan, ang baba ng standing mo, napakababa ng grades mo sa school. Ganyan din po sa ating Christian faith. Kailangan maintindihan natin po, at alam niyo po, it's not by works. Yung homework, ibig sabihin nito, nagiging diligent ka para isik. Sabi niya, Panginoon, you shall seek me and find me when you search for me with all of your heart. Now, tingnan mo sa Hebrews chapter 10, verse 11 to 18. Dito po sa mga verses na ito ng Hebrews chapter 10, ang dami nang mabubuksan sa atin dito. Tingnan niyo po. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. Yun yung ginagawa sa Old Testament. But this man, tinutukol po si Jesus, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, from that time waiting till his enemy are made his footstool. Tandaan po natin yun. His enemies are made his footstool. For by one offering, he has perfected forever those who are being sanctified. But the Holy Spirit also witnesses to us, for after he had said before, this is the covenant. Tingnan niyo po. Ito po sabi ng Holy Spirit, ng usap. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Then he adds, their sins and lawless deeds I will remember no more. Now, where there is a remission of this, there is no longer an offering for sin. Wala na, hindi na natin kailangan ang offering for sin. Minsan lang ginawa ni Jesus, perfected tayo forever. Woo! Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Kaya, pag naiintindihan po natin ito sa Tagalog, ulitin natin ito sa Tagalog. Excited ako dito sa message na ito, mga minamahal ng Panginoon. Ito po ang kahulugan ng Christianity. Christianity is about Jesus Christ. Christianity is not about the believers. Ang Christianity is about the believers' belief in Jesus Christ. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain, iyon at iyon ding mga isa pa, iyon at iyon ding mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanang trono ng Diyos actually, at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman. Isa pa, pinapaging banal magpakailanman. Isa pa po, pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay, sinabi niya ganito, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos. Natatandaan niyo ba ang utos? Iniukit sa tapyas na bato. Pero sa pagkakataon to, iniukit sa ating mga puso ang mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Paano niya iukit sa mga puso? Mga minamahal ng Panginoon, nung tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, siyang sumulat ng 10 Commandments, nasa sa ating puso, nananahan, iniukit sa ating mga puso ang kanyang mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. We will have the mind of Christ in us. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.
naganap na. Nagampanan na ng Panginoong Jesucristo. Maski yung mga kasalanan mo na hindi mo pa nagagawa, pinatawad na. Ang iyong salvation, your salvation, God's love for you, His willingness to use you and answer your prayers are not dependent upon you getting every sin confessed. Kasi kung gano'n nangyari, bakit ako, nung tinawag niya ako, napaka makasalanan ko pa, nagsashower ako, sabi niya, I'm going to use you. At yung aking pagiging imperfect, pero ginamit pa rin ako ng Diyos sa aking pagiging imperfect. Mga minamahal ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging perfect para ikaw ay gamitin ng Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal ng Panginoon, magkakaisa tayo doon, magkakakapit kamay tayo doon, na ang ating pananalig, ang ating pagtitiwala, kay Kristo natin ibibigay. Amen po. Kung ang totoo niyan, kinakailangan mai-confess mo lahat ng kasalanan mo, maging malinis ka, at maging perfect ka na, magawa mo ng lahat. Iisipin mo, pagkatapos mo born again, sana mamatay na ako ngayon din. Para sigurado ako pupunta sa langit. Para ikaw ay maging certain na ikaw ay pupunta sa langit, kasi pinatawad na ang ating nakaraang kasalanan. O sabi, yung future, paano yung future? Hindi ka naman nakatitiyak na hindi ka pa nagkakasala. Sino ba sa inyo rito hindi na nagkakasala kahit kailan? Meron pa ba, mga minamahal ng Panginoon? Nalalahanin po natin, hindi sa ako ipinopromote ko ang kasalanan, mga minamahal ng Panginoon, kundi ang ipinopromote ko ay ang pangunawa sa pag-ibig ng Diyos na in-overcome niya ang sin para sa ating lahat. If this line of thinking were true, you could never walk in the joy of the Lord. Hindi mo sasabihin, the joy of the Lord is my strength. Hindi ka, dahil alam mo na ikaw ay nakukondem mo ang sarili mo because sin isn't only wrong things that you do. Alam niyo po yan? Ang kasalanan ay hindi yung mga bagay na iyong maling nagawa. Ulitin ko. Ang kasalanan o ang mga kasalanan ay hindi lamang yung mga bagay na mali mong nagawa. Ito po. Meron tinatawag na sin of commission and sin of omission. Yung sin of commission, medyo familiar ka doon. Yung pride, yung greed, yung adultery, murder, alam niyo po yan, yung rebellious sa magulang, yun ay sin of commission, na-commit mo yung sin na yun. But how about the sin of omission? Can you remember every sin of omission that na ikaw ay nagawa mo nang hindi mo sinasadya, nang hindi mo nalalaman, unaware ka. Omission nga hindi mo nagawa. Sabi po sa James 4:17, therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Sabi po sa Tagalog, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginawa, ay nagkakasala. So, paano tayo makakaiwas doon sa kasalanan? Paano tayo makakaiwas doon sa kaparusahan? Paano natin maiiwasan yung judgment ng God kung hindi noong una pa man nilutas ng Diyos yung ating dilema na yun? Ayun po. Di ba napakabuti ng Panginoon? Tingnan mo, sin is also what you should be doing. But you're failing to do. Yun ay kasalanan. Ang bawat believer ay dapat na ginagampanan niya yung kanyang mga tungkulin. Halimbawa po, wives. Ito, example lang po ito. Mga mananampalataya, yung iba mga workers na ho ng church. Ano po? Wives, be submissive to your own husbands as Jesus Christ. Hindi ba? Mag-submit kayo sa inyong mga husband tulad ng pagsasubmit ninyo kay Jesus Christ. Sabi niyo sa akin ang totoo, nakapag-submit ka ba sa iyong husband na katulad ng pagsasubmit mo kay Jesus Christ? Sasabihin mo, ay, hindi naman po kasi ang asawa ko hindi naman katulad ni Jesus Christ. Wala naman binanggit na gano'n doon sa word. Husbands, love your wives as Jesus Christ loved the church and gave Himself for it. Mga minamahal ng Panginoon, meron tayong nanineglect na magawa para tayo ay maging tunay na maibigin sa asawa na katulad ng pag-ibig ni Kristo sa church. Marami tayong yung mga kababaihan, marami siyang nanineglect na yung submission niya sa asawa niya. Magiging submissive ako sa kanya kung meron kang pasubali,
Pero hindi yun ang sinasabi ng Word of God. Meaning, mayroong sin of commission at mayroong sin of omission. Pag tayo ay mayroong nagawang ganon, kung ang sin ang ating basihan, we will never enter heaven. Tama. Yung pong ating, yung 1 John 1:9, di po ba? Yung confess your sins. Confess means to acknowledge your sin to God. You're saying, God, you're right. Ako'y mali. I'm wrong. Tapos, I turn from my sin. So by confessing and repenting, you're closing the door on the devil. Pinasarahan mo ng pinto, hindi na siya makakalapit sa iyo. At tama po naman talaga lahat ng iyon. Amen po ba tayo doon? Ang problem lang po dito ay, paano mo matatandaan lahat yun? At paano maiko-confess lahat ang mga sins na unknowingly ay nagagawa mo? Magre-repent ka araw-araw, sasabi mo, the works, I renounce all the works of the flesh. I repent from... Paano mo magagawa lahat yun? May minamahal ng Panginoon. So even though you gave the devils a legal right to come into your life, ito po ang totoo, by yielding to sin, when you confess, repent, and turn from it, you give this power that is located in your spirit the ability to come out and cleanse you from all unrighteousness. Right? Amen po. Pero sa 1 John 1:19 ninyo, to confess every single sin in order to have a relationship with God, it is impossible. Written niya sinabi, imposible na maunawaan mo lahat yan, na matandaan mo lahat yung sin of commission, sin of omission. Imposible na magawa mo lahat yan. So, merong mananatili at inabot ka, nalagutan ka ng hininga, inabot ka, lagi ka na lang may pangamba. Ako ba'y pupunta sa langit o hindi? Meron kang doubt. So, sabi sa 1 John 1:9, okay, sabay-sabay po, basahin natin. Yung aking kinote kanina. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? Amen po ba tayo doon? But can you confess all your sins? Can you do that? Posible bang magawa yan na mai-confess mong lahat? Kaya you don't even realize every time you sin. Yan po ang totoo niyan. I don't realize every time na ako'y nakakasala. Maring ako'y nakasala nang hindi ko na-realize na yun ay kasalanan. Kasi 1 John 3:15, itong simpleng explanation ko po. Whoever hates his brother is a murderer. So nakasala ka na ng murder. If you hate your brother, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Sa pagsishare ko lamang na ito, na yung iba ay hindi siya makapaniwala sa goodness of God. Maaring sa pagsishare ko lamang na ito, kinasusuklaman na ako. Naiinis na sa akin. Alam niyo, ang totoo nun, mga minamahal ng Panginoon, it takes humility to understand the goodness of God. Ano mo sabihin ng humility? Submission to God. Isinusurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Amen po. Yun po ang totoo niya. Pag pinilit natin na i-confess mong lahat, ay inilalagay mo ang burden ng salvation sa iyong sarili. You put the burden of salvation on you. Na, kailangan matandaan ko yan, ililista ko yan. Ina-imagine mo ba kung gaano yung burden na yon? You might as well try to save yourself. But there's only one Savior. Amen po. Si Jesus ay namatay para sa kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Past, present, and even future sins. Tayo pinatawad na. Pero paano natin maintindihan yung goodness na yun ng Panginoon kung ang religious spirit nananatili sa atin? Ang religious spirit is due, while ang Christianity is done, nagawa na ng Panginoon. Now, understand this. That nothing you can do that will make God love you more or wala kang maaring nagawa mo noon para hindi ka ibigin ng Diyos. Why? Sasabihin ko sa inyo totoo. Siya yun.
Ang Diyos ay hindi may pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, He who does not love does not know God, for God is love. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay hindi may pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Siya mismo. Kaya, if you know God, if sabihin ng know, merong close relationship sa Kanya. Pag meron kang close relationship sa Kanya, mga minamahal ng Panginoon, alam ni Jesus, it is impossible na ikaw ay hindi makaibig. Imposible. Alam niya yon. Alam niya yon. Hindi niya iutos ang isang bagay na hindi niya alam na ikaw ay equipped para doon. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo iniibig, ganun kayo mag-ibigan. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Hindi niya iutos na hindi mo na tayo binigyan, in-empower para doon. We were endued with power from on high. Kaya hindi tayo maaring mag-expect ang Diyos sa atin na hindi muna niya ipinutin. Maraming mga bagay po na nagagawa natin at hindi natin nagagawang mga bagay. Meron tayong nagagawa at merong hindi nagagawa. Pero yung ating full understanding of the truth, maintindihan, the truth will set us free. Pag hindi mo naintindihan, pag hindi mo na-gets, it will make you become spiritually retarded. Alam niyo po yung mga retarded? 15 years old, pero ang isip ay 5 years old. Matagal na, pero retarded. Parang bago pa lang mananampalataya. Alam niyo ba, mga minamahal ng Panginoon, matatagal ng Christians, sinasabi sa Hebrews, ang pinag-aaralan pa ay mga elementary teaching. Sabi, elementary teaching pa lang, tulad ng baptism, at ibang mga bagay na tinuturo, mga elementary teaching. Hanggang ngayon, matatanda na mga kausap ko, mga mananampalataya, ang sineshare ko about salvation pa din. Why? Kasi, nakakahiya lang sabihin, spiritually retarded ang marami. Your heart becomes hardened, cold, insensitive, unyielding, unfeeling toward God. Ito po mga nangyayari po, mga minamahal ng Panginoon. We expect perfection sa ibang mga tao na tayo naman ay hindi rin perfect. Tayo ay accuser ng mga alam natin na may ginawang kasalanan na alam naman natin tayo nakakasala rin ng ganong kasalanan. Compassion. Hindi mo makitaan ng compassion. Kaya alam nyo, yung karanasan ko, ay mo na, may marami na siguro naririndi na sa kasi share ko tungkol sa aking COVID experience. Pero ang natutunan ko sa bagay na yun na ipinaranas sa akin ng Diyos ay compassion. Sapagkat yung nakita ko yung mga tao na full of compassion, nakita ko yung compassion ni Jesus sa kanila. Nang hindi man lang sila nag-declare na Christian po kami. They don't bother to say anything like that. Pero ang nakikita sa kanila ay yung compassion ng kanilang buhay sa mga taong nangangailangan. Sa Hebrews 3:13, tinan niyo po. Ito ang bagay na dapat tayo ay magpayuhan o mag-exhort one another. Sabi rito, Hebrews 3:13, but exhort one another while it is called today. Ibig sabihin, because we don't know about tomorrow. Hindi natin alam kung tayo buhay pa bukas. Today, let's exhort one another. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Sabi rito sa Tagalog, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa ngayong araw na ito, itong araw na ito, araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Pag tayo nagkasala, tayo nadaya. Pag tayo nagkakasala, tayo ay na-deceive. Yun po ang totoo nun. Sin is not a necessity. Lahat ng prutas dito sa garden ay pwede mong makain. Maliban lang yung prutas na nandun sa gitna ng garden na nagbibigay ng knowledge of good and evil, you shall not eat. Pero every fruit in the garden, lahat ng necessity, lahat ng gusto mo, pwede mo namang magawa. Maliban doon sa fruit na nagbibigay ng knowledge of good and evil. Isipin natin,
Bakit kaya ang God nagbigay pa ng isang utos doon panahong iyon? Ba't hindi pa pinabayaan gawin nila ang lahat nilang gawin? Mga minamahal ng Panginoon, tinitrain tayo ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. Isang utos lamang bumaksak pa. Now, how much more ngayon sa ating kapanahon? How much more sa Old Testament na ang kautusan ay pagkadami-dami, about 7,000 itong kautusan na ito. Paano ito masusunod ng mga tao, masusundan ng mga taong lahat ng ito? But ito ang katotohanan, ito ang facts, ito ang katotohanan po. Sin is not a necessity. You do not have to sin to live. You do not have to sin to survive. Hindi po eh. Actually, it's foolishness. Actually, sin is an emotional response. It will make you blind. Kasi nadaya ka nito. It will make you dull and lose your perception in life. Yes, sin has consequences. But God is a spirit and He is looking at you in the spirit. Sa John 4:24. God is spirit and He must be worshipped in spirit and in truth. Even when you have sinned and given Satan an inroad into your life, binigyan mo siya ng entrada sa iyong buhay, love ka pa rin ni Lord. At gusto niya ikaw ay iligtas. Gusto niya ikaw ay makalaya. Amen po? Di ba? Yan ang kabutihan ng Diyos. Yung kahabagan ng Diyos sa atin. He loves you just as much as He ever did in the past. Yung pag-ibig niya sa iyo, nung bago ka pa isinilang, lalo na ngayon na ikaw ay nakakilala sa Kanya, hindi nagbabago. He does not love you because you're lovely. Inibig ka ba ng Lord because you're lovely, because you're beautiful, because you're intelligent? He loves you because God is love. God is love. Pag yun lang ang nakuha natin, mas makukuha na natin ng iba pa. Na ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya mag-iisip sa akin ng masama. He will not think of any evil thing sa akin. Wala siyang pinaplano sa akin na ikasasamba ko. Tulad na sabi niya, I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Ako lamang ang nakakaalam ng panukala na inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Hindi tayo mawalan ng pag-asa kay Lord. Why? Because He is love. God is love. A true understanding of God's grace does not encourage sin. Kaya hindi po ito ang issue. Baka magbigyan mo ng lisensya ang mga tao magkasala because of God's grace na pinatawad na ang lahat at nilimot ang lahat. Hindi ka pa pinapanganak, pinatawad na ang iyong kasalanan. Marami question ng ganyan, pero tinan niyo po mga minamahal ng Panginoon. If it is true na hindi pa tayo pinapanganak, ay forgiven na tayo. Di lahat ng tao ay saved. No. Hindi lahat ng tao ay saved. Why? Because you need to believe. Sabi ni Jesus sa John 16 verse 7, kung natatandaan ninyo, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. If I don't go away, the Holy Spirit will not come to you. When He comes, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, matatagpuan niyo sa John 16 verse 9, of sin because they do not believe in me. Mananatili ka sa kasalanan because you do not believe sa Savior. You do not believe sa Lamb of God who takes away the sins of the world. Mananatili. Kaya, ang kailangan lang natin, you turn around. Ang focus mo, hindi dun sa condemnation, hindi dun sa sin na nagagawa mo. Ang focus mo ay dun sa solution ng Diyos tungkol sa sin. A true understanding of God's grace does not encourage sin. It will give you the power to keep on, to move on, and overcome sin. Sa Titus 2:11 and 12, tinan niyo. For the grace of God, bringeth salvation, hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Magbibigay sa atin ito ng strength. Sabi po sa Tagalog, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Si Jesus Christ yan. Na nagtuturo sa atin
na marapos itakwil, ewan ko yung marapos, Tagalog yan kaya marapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. The grace of God teaches us to have or to live a sober, righteous, and holy life. The grace of God hasn't caused me to go live in sin. Hindi yung mamumuhay ka sa kasalanan. Pastor, bakit meron akong nakikilala? Tinanggap naman niya ang Panginoong Jesucristo, workeeper siya ng church. Pero patuloy siya sa kanyang kasalanan. Mga minahal ng Panginoon, paano mo i-compare, paano mo i-connect yun sa grace of God kung yung tao nagpapatuloy sa kanyang kasalanan? Alam niyo mga minamahal ng Panginoon, hindi yun ang dapat mong tingnan. Hindi mo alam kung yun ay sincere, na ligtas. Hindi mo alam kung tunay ang kanyang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Hindi ang grace mag-i-encourage sa isang tao, sabihin, baka yan ay maging license para ang mga tao ay magkasala, lisensya para ang tao ay magkasala. Pero tatanungin ko po kayo po mga nakikinig, kayo na nandyan, sino po sa inyo ang, seriously, sino sa inyo po ang patuloy na nagkakasala? Pakitaas ang kamay. Okay, ngayon, di ako'y pulis, sinuli ko kayo, nagkakasala ka, nasaan ang iyong lisensya? Ilabas mo ang iyong lisensya mo. Saan in-issue ang iyong lisensya? Nagkakasala naman ng mga tao na wala naman siyang lisensya. So why do I need to give license to people to sin? Bakit ang teaching magbibigay sa tao ng lisensya para sila ay magkasala? Ang totoo po niyan, it is conviction. At kung tayo na unawaan natin ang truth, sabi ng Panginoon, the truth will set you free. Amen po. Kaya yung pag-unawa natin na sa grace of God, yung tunay na meaning ng grace of God, that is God's love for us. God's love for people unconditionally. And if you ever get a revelation of that, you will serve God with joy than you ever did in the past. Mas maglilingkod ka ng buong puso. Mas mapapakisamahan mo ang iyong kamanggagawa, nang hindi mo niya ikinukondem, na hindi ka may critical spirit tungkol sa Kanya, mga minamahal ng Panginoon. Hindi ka magko-comment sa isang pastor na nagpipreach, tapos sasabihan mo magko-comment ka ng mga bagay na magkokos ng confusion sa ibang mga nandun na nakikinig. So, minapawalan mo ng pagkakataon ng isang pastor na mailapit ang mga tao sa Diyos. Dahil ikaw ay nagmamagaling ng tingin mo, you know better than others. The right standing, isang wastong katayuan, dapat ito'y maging buhay sa atin. Anong iyong right standing in the sight of God? Anong iyong wastong katayuan sa presensya ng Diyos na nagligtas sa iyo? The gospel is the power of God. It's good news. Ano yung good news? Ang buong mundo, makinig kayo sa YouTube, sa lahat ng news, puro bad news, puro about war, puro tungkol sa dominance, tungkol sa COVID, tungkol sa sakit, tungkol sa namamatay. Pero tinayin po ang katotohanan. If you know your right standing before God is based on His grace, not our performance, makakapamuhay ka ng may strength ng Panginoon sa iyo. The law was given to show us our need of a Savior. Para tayo makita natin na sino pa makakatupad sa mga utos nito? Sino makakatupad sa requirement nito? Sabi ni Apostle Paul, natatandaan niyo Romans 7, "O wretched man that I am, sino magliligtas sa akin sa katawan? Sa habag-habag ang katayuan ko, sino magliligtas sa akin sa katawang lupa na ito na nagdadala sa akin ng kasalanan?" Di ba? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi po ba ang katugunan? Salvation is more than just forgiveness of sins. It's about a life in abundance. If you are not living in abundance as a Christian, you are missing out. Ang abundance has nothing to do with money. Has nothing to do with material things. Never na ang Panginoon nagturo ng ganyan. Kaya ito mo sinasabi ko, this is not about prosperity teaching. This is about growing in grace. Growing in the love of God. Amen po. Sa John chapter 10, verse 10, tinan niyo po, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Tinan niyo po. Siya ay thief, tinawag. He steal, he kills, and destroy.
Pero yung pang Diablo, hindi tinatawag na thief. Hindi siya tinatawag na murderer, although he kills. Hindi siya tinatawag na destroyer, although he destroys. Hindi yan ang kanyang name. Ang pangalan niya, Satan. Nang ibig sabihin ng Satan ay accuser. Accuser. Sa Revelation 12, basahin natin po. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. So, si Satan ay accuser. When we accuse, pagka tayo ay accuser of our brethren, ginagawa natin yung trabaho ni Satan sa ating buhay. Ang nais ng Panginoon, ang gawin natin, sa ating buhay, ang ipamuhay natin, ang gawin natin ay yung gusto ng Panginoong Jesucristo na magawa natin sa isa't isa, mag-ibigan, magtulungan, magpanalanginan. Unity and harmony ma-promote sa church. Amen po. Siya ay mang-uusig. Ang Diablo, accuser, siya ay mang-uusig. At pinalayos na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Siya ay prosecutor. Kung natatandaan nyo doon sa husgado, mayroong prosecutor. Ang prosecutor, hindi nag-iisip ng mga bagay na ginawang mabuti ng accused. Ang kanyang iniisip lahat ay kung paano mapatitibay ang mga evidences na siya talaga ay dapat na i-condemn. Dapat siya talaga ay parusahan. So, he is there to prosecute you for every one of your failures in life. Amen po. Lahat ng mga nakaraan mo, uungkatin. Lahat ng nakalipas mo, hahalukayin. Yung pinakaugat nito, alam niyang, pag ikaw ay stress ang buhay, fearful ang buhay, alam niya you cannot be effective in the kingdom of God. Kaya yung condemnation, it deeply affects the believer. He knows when you are under condemnation, ito ang mangyayari sa iyo. Fear, stress, all kinds of sickness will follow. Yan, alam niya, yan ang mangyayari sa mga hindi nakakaunawa ng grace of God, na hindi makamove on, na i-stuck siya doon sa kanyang condemnation. Amen po. Why? No matter what the devil condemns you of, the truth is that the blood of Jesus has been shed for the forgiveness of all your sins. Blood. Sabihin yung word na yan, blood. There is not a sin, not one bit, guilt, condemnation, that the devil can throw to any one of us, the mga believer, na hindi kayang makumpleto at ma-remove ng blood. Alam niyo, pagkasuot ko yung paborito kong t-shirt. Kasi, ewan ko ba, mga minamahal ng Panginoon, pagka yung tumatanda yata, parang lumalampas sa bibig yung kinakain. Pag kumakain ako, bumabaksak, namamantsahan yung damit ko, natutuluan. Sasabihin ko kaagad sa aking mahal na kabiyak ng puso, kay Pastora Bessie, sasabihin ko, ito kaya ay maaalis pa. Sabi niya, pag sinabi niya, oo, hindi yan mantsa, kayang malabhan yan. Ay, salamat. Di ba? Pag ikaw ay nakagawa ng sin, ito kasi magkaroon pa ng kapatid. Oo, kayang-kaya yan ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Yan ay kayang ma-remove, mababalik ka as white as snow. Kahit anong kasalanan mo, kayang patawarin ng Panginoon. Amen po. Saya tatandaan niyo yun. Halika, tayo magliwanagan. Kahit gaanong karami inyong kasalanan, sabi ng Panginoon, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit kayo marumi sa kasalanan, kay lilinis gagawin kong busilak sa kaputian. Purihin ang Panginoon. Ayan po. Sa grace, sa love ng Panginoon, sa kahabagan ng Panginoon, may solusyon sa mga weaknesses natin sa ating mga kahinaan. Sabi sa Isaiah 54, tinan niyo po, sabi rito, no weapon formed against you shall prosper. Ano yung weapon na ito ng devil na ginagamit niya against believers? Ano yung weapon na ito? Wala nang iba kundi ito yung law. Wala nang iba kundi yung nasusulat, ganito, pero ito ginawa mo. The devil uses the law to condemn believers and remind them that they have fallen short of the glory of God. Amen po. Tingnan niyo po, sa 1 Corinthians 15:56 ang sinasabi,
malinaw na sinasabi, the pain in death is sin. Sin has power over those under law. Sa Tagalog, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Nasusulat, walang kautusan, walang kasalanan. Hindi inalis ng Diyos. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabing masama ang kautusan. Ang sinasabi ko po, yan ang weapon na ginagamit laban sa atin. Kaya't ang solusyon ng Diyos sa atin, there is no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is from me, says the Lord. Ang kanilang righteousness, ang kanilang katwiran ay mula sa akin. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay, at bawat dila na babangon laban sa iyo ay sa kahatulan ay iyong hahatulan. Pwede, babawian mo siya, bubeltahan mo siya, iyong hahatulan, yung hatol na ginagawa sa iyo. Ito ang mana, itong ating minana, itong heritage, itong minana ng mga lingkod ng Panginoon. At ang pagiging matuwid nila ay mula sa Diyos, mula sa akin, sabi ng Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The devil uses his tongue to speak words of guilt and condemnation. But God's solution is the blood of Jesus. Ang solusyon niya yung dugo na ibinubo sa cross. That is the very reason kung bakit ipinanganak at naging tao ang Panginoon Jesucristo. You cannot kill the Spirit. Kinailangan niya magkatawang tao because the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung blood. Amen po. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ito po sa Hebrews 9:22, sa paliwanag tungkol sa blood. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Because the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Hebrews 10:14, for by one offering, He has perfected forever. Ulitin yung word na yan. He has perfected forever. Isa pa. He has perfected forever those who are being sanctified. Sa makatuwid, sa pamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal, magpakailanman, ang mga nililinis niya. Understanding the true meaning of grace will give you the confidence to come before the throne of God boldly and see God as a loving Father who just waiting for us to come near Him. Ayan po. Kahit saan ka pa nanggaling ka sa inyong prodigal living at ikaw ay nagbalik, ang Diyos naghihintay na sa iyo. Handa ka niyang patawarin. He is a loving God. He is a loving Father. So ito ang solusyon ng Diyos. Ito po yung favorite verse ko na lagi yung narinig sa aking mga sermons. Kaya nga, sabay-sabay po, kaya nga, hindi na hatulang maparusahan ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Law of sin and death, wala na ako doon. Sapagkat pinalayan ako ng batas ng Espiritu, nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun ang resulta ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bakit ginawa ng Diyos? Bakit siya nagkatawang tao? Bakit kailangan niya mamatay sa krus? Bakit kailangan niyang ipako sa krus at ibubo ang kanyang mahal na dugo? Ginawa ng Diyos. Sabay-sabay. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. Sa anyong yon, hinatulan niya ang kasalanan. Mga minamahal ng Panginoon, ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, ang kasalanan natin, hinatulan na ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo na umako ng ating kasalanan. Yon ang ginawa ng Lord.
in-overcome niya ang sin para sa atin. Hindi para tayo patuloy na magkasala. Upang hindi tayo matuon lagi doon sa guilt na yon ng ating kasalanan. Upang tayo ay mabigyan niya, ma-empower niya tayo para tayo makamove on. Para maipagpatuloy natin ang nais niya sa atin without condemnation. Pipigilan tayo at pipigilan ng condemning word, yung tongues na nagpaparatang sa atin at nagko-condemn sa atin. But because of the grace of God na buhay sa ating mga puso, we have the power to move on. We have the power to forgive. We have the power to love. We have the power to serve. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. Napakabuti ni Lord. Meron akong aawitin, isang awit. Lord, I remember what you did for me. Gusto ko nga sumunod kayo sa akin. Ito pong awit na ito, walang maaring mag-claim na kanila ito, tapos i-erase nila ito sa YouTube. Wala. Sapagkat ito po ay original na sa HTBC po ito. Lord, I remember what you did for me at the cross of Calvary. You set me free. You set me free. You set me free from sin, that I may know the liberty of loving you, that I may know the liberty of serving you. You prepared the way for me, so I walk on it by faith. You set me free from sin. Lord, I remember what you did for me at the cross of Calvary. You set me free. You set me free. You set me free from sin, that I may know the liberty of loving you, that I may know the liberty of serving you. You prepared the way for me, so I walk on it by faith. You set me free from sin, that I may know the liberty of loving you, that I may know the liberty of serving you. You prepared the way for me, so I walk on it by faith. You set me free from sin. You set me free. You set me free. You set me free. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang ating pong lesson ngayong araw na ito ay meron pong karugtong part 2. At sa susunod na linggo, nais ko po kayo makasama muli. Maasahan ko po ba yan sa inyo? Amen po. So tanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito bilang pagtatapos. Ito pong maiiwan ko sa inyo. Ang benediction na ito, tanggapin niyo po ng buong puso at buong pananampalataya. Now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Titiwala po ako sa Panginoon. Kalakasan ang iniwan niya sa inyo ngayon upang kayo makapagpatuloy. Magkita-kita po tayo muli sa isang linggo. God bless you all. In Jesus' name. See you next time.